Sa matag usa ka Kristohanon, I hope that the Lord would find us faithful. Labi na katong mga nag-awit nga mga young people, may the Lord find you faithful. Alright, let's turn our Bibles. Sayon rabi kayo mo kanta. Pero ang lisod, kanang pagbuhat sa atong gikanta. Book of Romans. Romans chapter 1. Common verse, Romans 1:16, atong basahon, dunganan nato sa pagbasa. Romans 1:16, all together, verse number 16, ready? Read. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ang Diyos, mga dugang panalangin sa mga pulong. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, ikaw ang tag-iya sa matag-usan namo kakinabuhi. Nagkapasalamat kami, Ginoo, sa imong mga pulong, among gibasa karon nga gabihon. Thank you, Ginoo, sa faithful few Christians nga niya karon nga gabi. I pray, Ginoo, sa mga wala dinhi who are striving, Ginoo, nga maka-attend apan wala sila. I pray, Lord, padayon ka, Ginoo, pag uban kanila amahan. Sa Ginoo, sa pagtuon namo sa imong mga pulong karon nga gabi, I pray for wisdom na binigay sa mga alagad nga magasaysay niini. Gila na ako, Ginoo, ako'y mahimo sa akong kaugalingon. Ako, Ginoo, nagapangayo kanimo og kaalam nga mapakaon, Ginoo, ang imong mga katawhan. Labi na, Ginoo, sa pulong nga ilang gikinahanglan, Ginoo. Panalangin ni o Dios, ang mapadayon karon, ikaw, Ginoo, iguban ka namo. Misalig kanimo ang tanan. Salamatan namo kining tanan ug lawan nga madawat sa Panginoon Jesus. Amen. Na din sa book sa Romans chapter 1 verse 16, ingon pa ni Paul, gi-address ni Paul sa mga Kristohanon dito sa Roma, Roman Christians. Ingon pa ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Giingnan sila ni Pablo, ako wala maulaw sa maayong balita ni Kristo. Nganuman, kay unsa man dayon ning maayong balita ni Kristo? Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug ngadto usab sa mga Grigo. Na makita nato dinhi igsoon sa pagtuo ang importante nga pulong, I am not ashamed. Dili gyud ko maulaw. Amen. Nabay mga pulong nga imong nasulti, nga imong hinumduman nga human nimong sulti na ulaw ka. Nga niingon ka nga, may paywa na ako to bisulti. Yes, nahitabo na sa atong kinabuhi. Pero kabalungon sa ingon ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Dili nako ikaulaw ang maayong balita ni Ginoong Hesukristo. So by the way, what is the gospel? Kung dinhi sa Biblia, atong makita ang gospel. The gospel is death, burial, and resurrection. Ingon ba ni Paul, dili nako ikaulaw ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Nganuman kay ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, ingon sa pulong sa Dios, mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Og atong makita sa tawo nga nagsulti niini nga miingon nga wa nako giulaw ang maayong balita sa Dios, makita nato si Pablo nga wa gyud niya kini gikaulaw. Amen. Bisan asa si Pablo moadto preaching, teaching the word of God. Og never gyud si Pablo na ulaw. Now sa pulong nga ginasulti ni Pablo, wa gyud niya gikaulaw si Ginoong Hesukristo. Og ang gidala lamang ni Pablo mao ang pulong sa Dios. Wa siya magwali, ingon pa niya, wa ko magwali sa akong doktrina. Ingon pa ni Pablo, akong gisaysay kaninyo ang pulong sa Dios. Natiman-an nato Kristohanon that words are very important. Ang pulong importante ni kayo. Ang pulong nga akong ginasulti importante kayo. Ang pulong nga imong ginasulti importante kayo. Nga naman,
Words are very powerful. Adunay gahom ang pulong. Ang pulong maka-influence. Kabantay ba mo nga kanang pulong nga inyong madunggan maka-influence na sa inyo? Kanang mga music nga inyong madunggan, bisan pag mayong kay kalibutanon man na, di kumukanta niya na. Pero constantly nga madunggan na nimo, ma-memorize na nimo. Bisan sa atong pambansang awit, kinsa sa inyo ha, moingon nga ako gyud nang gi-memorize ang lupang hinirang. Makaingon ba mo na? Nga inyo hagyong gituyo og memorize? Wala. Voluntary ra na ning sulod sa atong utok, voluntary na nato na memorize. Nga naman, kay pag-eskwela ninyo, everyday ninyo madunggan. So words are very powerful. Maka-influence na sa atong kinabuhi. Ang word, maka-unite, or other words, pwede po baliktaron, makabungkag. Pwede ka mahiusa tungod sa pulong, pwede po ka maguba, pinagi sa pulong. Ang pulong maka-encourage. At the same time, if you are not careful with your words can discourage someone. It's either way, it goes both ways. Pwede sa positive, pwede sa negative. So dapat, careful ta sa atong mga pulong. Si Paul, ingon pa niya, wa ko maulaw. I am not ashamed of the gospel of Christ. Wa ko maulaw sa maayong balita ni Kristo. Ang pulong nga constantly nagagawas sa baba ni Pablo mao ang pulong sa Dios. Amen? Ang maayong balita ni Ginoong Hesukristo. Ang atong pagpulong, pwede ni makahatag og freedom. At the same time, pwede po ni put someone into bondage. Kaning atong ginasulti bitaw. Pwede ni makahikot sa ubang tao. Pwede ni maka-build up. Pwede po ni maka-tear down. Ang atong pulong, if we are not careful, words are very abusive. Hait ni ang pulong nato. Abusive ni ang atong pulong. Nga kung walay wisdom sa imong gisulti, pwede na makaguba sa kinabuhi sa tao. Labi ng mga influential nga mga tao, bisan pa ang ilang gisulti way nada, pero sundon sila sa mga tao nga nag-idol sa ilaha. Kay influential man sila nga mga tao. Ug bisan dinhi sa pulong sa Dios, dinhi sa Biblia atong makita that the Word of God is very powerful. Amen. Remember that God created everything through His Word. Gihimo sa Dios ang tanan nga butang, pinaagi siya ang mga pulong. Amen? Atong tanawon, Genesis 1. Gihimo sa Dios ang tanang butang, pinaagi sa iyang pulong. So, gutag ba sa verse 14? And God said, let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them be for a signs and for seasons and for days and years. And let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth. And it was so. Ingon sa pulong sa Dios, Genesis 1:14, nanata sa verse number 15, and God said, let there be lights. Gihimo sa Dios ang kahayag. Unsay gigamit sa Dios? Ang iyang mga pulong. Now, timan-an ninyo ni, adunay kalainan sa word nga created o sa word nga made. The Bible says, and God said, let there be lights. Asa man na nato makita ng word nga created? Sa verse number 21. And God created. Kita ninyo ang word nga created? Ang word nga created, and then verse 26, and God said, let us make. Present tense, make. Ang past tense na, made. Adunay kalainan sa created og made. Ang word nga created means to make something out of nothing. That's creation. Naghimo siya usa ka butang nga walay source. Wa siya gikuhaan. Ang mga tao, naghimo sila speaker.
Kining speaker, nani siya'y source. Nani siya'y material. Naay gigamit ang tao nga naghimo ani. Mao ni siya make or made. Pero sa dihang ang Ginoo naghimo, God created the firmament. God created, He made lights. He created something out of nothing. Out from nowhere. Ingon sa Ginoo sa verse number naman itong gibasa na ko ganina 21. And God created whales and every living creature. Sa verse number 20, and God said, let the waters bring forth abundantly and moving creature that hath life, and the fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created whales. When God created whales, whales came from nothing. Walay source. Gihimo niya ang whales pinagi sa iyahang pulong. And every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. Makita nato that God's word is very powerful. Gihimo niya ang every living creature through His word. But in verse 26, very interesting. But verse 26, and God said, let us make man. God did not created man. Amen? Man did not came from nothing. Man came from something. Asa gikan ang tao? Unsa nga something? From the dust of the earth. God did not just simply said, let there be a man. No. God made man. Man had a source. Nagkuha siya og unsa? Naay material. Nagkuha siya dust. Iyahang giporma nga tao. Naay mata, ilong, dalunggan, bakba, kamot, tiil. Giporma niyang tao. Sa dihang napurma na ni nga tao, the Bible says, iyahang giunsa ang ilong. Breath unto him the breath of life. Iyahang gitayhop ang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. The Bible says, and man become a living soul. Ang tao, nahimo nga buhi nga kalag. Ang dust, nahimong tao. Makita nato sa creation nga ang tao is very special. Every other creature, gihimo ni were created, walay material gigamit sa Ginoo. Pero ang tao, giporma gyud ni sa Dios, gikan ni siya sa abog. That means you are very special. Amen? Yes. So, created and made. Daghan kayo o gi-create ang Ginoo. Pero ang gi-made sa tao, usa lang. Unsa man ang gi-made sa Ginoo, gi-make sa Ginoo? Si Adam. Siya ra gyud ang gihimo sa Ginoo. Nagporma siya og tao, si Adan. Si Eva, wala nagiporma sa Ginoo. Mo na, ang babae, way porma. Bitaw. Bitaw, ang babae, wala man giporma sa Ginoo. Asa dahil gikan ang babae? Gipatulog sa Ginoo si Adan, kay mingaw kay siya, naglakaw-lakaw siya dito sa Garden of Eden, wasay kauban, ingon ang Ginoo, nindot kayong lion, partner sila magtiayon. Nindot kayong whale, lalaki o babae. Nindot kayong bitin, lalaki o babae. Pero si Adan, sira isa, ingon sa Ginoo, iyang gipatulog si Adan, gikuha niya ang rib. O niya ang rib, gihimo niya nga unsa? Unsa gihimo sa Ginoo sa rib? Woman. Kabalo mo unsa ng woman? Unsa man? Buti pasabot. Man from the womb. Woman. Babae.
Tao nga gikan sa womb. Muna siya ang woman. I hope na mo natunan nga lesson gamay, ha? Woman. Womb. Man from the womb. Ang babae, tao na siya nga gikan sa womb, gikan sa taguangkan. So ang una nga nanganak si Adan. First surgery na hitabo ang Ginoo. Gikuha niya ang gusok ni Adan. Katingalahan pod kay ang gusok na porma pod na ilong, na mata, balunggan, kumpleto sad. So ingon ana ang gahom sa Dios. Special kayo, no? Ang tao nga gihimo sa Dios. So natay naton ang creation, ang created, making something out of nothing, where as ang made, making something out of something. Gikan siya sa usa ka butang. So muna ang pulong sa Ginoo is very powerful. Ingon pa sa Ginoo, let there be the fowls of the air. Nang lupad ang mga langgam. Let there be the fish of the sea. Mga isda ng langoy. Let there be the cattle in the field. Nang lakaw, baka, elepante. Tanan ng mga dinosaurs. Nang gawas. Pulong lang ang gisulti sa Dios. Pero ang tao, isa lang ang gihimo sa Ginoo. Pero ano yung gisulti? Iyahag yung gi-purma. Mao ka na ang pagmugna sa Dios. Ingon ana, gamhanan ang pulong sa Dios. Sa atong text, atong gitiman-an din ang pulong importante kayo, ang pulong may gahom, ang pulong is very destructive at the same time, ang pulong nato is helpful kung gamito nato sa insakto. Ingon sa pulong sa atong text, for I am not ashamed. Amen? Ingon ni Paul, di gyud ko wa gyud nako gikaulaw. Unsa man ang wa na gikaulaw, I am not ashamed of the gospel of Christ. So nako gikaulaw ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo. There are 3 things nga dili nato angay ikaulaw. Amen? Una, nga di nato ikaulaw. Let us not be ashamed of the gospel of Christ. Dili nato ikaulaw ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo. Kristohanon. Amen? Di nato ikaulaw ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo. Atong ablihan, atong Biblia, 1 Corinthians 15, this is the gospel of the Lord Jesus Christ, nga di nato ni angay ikaulaw. Unsa man ang maayong balita. Verse 1. 1 Corinthians 15:1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. This is the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse number 3, nagsugod ang gospel. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture. Mao ni siya. Pangutanon gani mo ang unsa ang gospel. Ang gospel una is death. The death of the Lord Jesus Christ. The Bible says, Christ died for our sins according to the scriptures. Mao ni siya ang gospel. Ang gospel adunay tulo ka butang. Una, the death of the Lord Jesus Christ. Ikaduha, and that He was buried. This is the gospel, the death of the Lord Jesus Christ, the burial of the Lord Jesus Christ. Third, and that He rose again, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Now let me ask you, what is the gospel? Mao na siya ang gospel, ha? Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung si Kristo namatay, unya wa mabanhaw, dili na mahimo nga gospel. Unsay pulos kung ang tao mamatay, unya di mabanhaw, dili na manluluwas. Ang atong manluluwas, mo gyud nang tulo, si Kristo mo na ang gospel. Siya namatay, gilubong, unya nabanhaw. Ang kamatayon, paglubong, o pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, dili angay ikaulaw natong mga Kristohanon. Amen? Mao ni ang angay nato iwali, angay nato isulti sa katawhan nga si Kristo namatay, gilubong, unya nabanhaw. Mao na siya ang
gospel. O Kristohanon, una nga butang nga di nato ikaulaw mao ang gospel. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung imong ikaulaw ang kamatayon, paglubong o pagkabanaw ni Kristo, ingon ba ni Jesus, kung imo ko ikaulaw din sa yuta, ikaulaw usab nako ikaw didto sa akong gingharian. Muna nga una nga butang, di gid nato ikaulaw ang maayong balita ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha nga butang nga di nato angay ikaulaw. 2 Timothy 1:8. 2 Timothy 1:8 dapat dili ta maulaw ani. The Bible says, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord." Let us not be ashamed of our testimony. Ang testimony nato diha kang Ginoong Hesukristo. Imo bang gikaulaw? If the Lord had done great things sa imong kinabuhi, dapat di nimo na ikaulaw. Kung adunay time nga nasakit ka, nga wa nakakabaloon sa buhaton, nagpray ka, giayo ka ni Hesukristo, di na nimo angay ikaulaw, angay na nimo isulti sa uban, hey, nasakit ko, hopeless na ko, murag wa na tambal, makaayo ka nako, pero sila nag-ambo ko, naayo ko. Angay na nato isulti sa katawhan ang atong testimony. Diha kang Ginoong Hesukristo, ang provision sa atong panginahanglan, how the Lord provided our need, dili na nato angay ikaulaw. Amen? Ang kamaayo sa atong Ginoo, di nato na angay ikaulaw. How the Lord changed you, di na nimo angay ikaulaw. Nga aduna nay kabag-uhan ang atong kinabuhi, gikan kaniadto o sa takadautan unya karon nahimo ta nga magwawali sa pulong sa Dios. Di nato na angay ikaulaw. Bisan pa ang atong mga experiences, mahitungod kang Ginoong Hesukristo, di gyud angay nato ikaulaw. Ang paglaom nga atong naangkon diha kang Hesus, dili ta angay maulaw niana. Amen? Ang paglaom sa iyang pagbalik, di na angay ikaulaw. Ang comfort nga atong naangkon, adunay time nga hopeless na ta, tingali adunay time nga suicidal na ka, wa na kakabaloon sa buhaton, and yet you received hope, di na nimo angay ikaulaw. Amen? Para mahibaw-an pud sa uban, hala, abi na kung ako ray nakasulay ana nga gusto na ko mag-suicide, angay na nimo isulti sa uban. Adunay time sa akong kinabuhi nga suicidal na ko, kay hopeless na ko, and yet I receive mercy. I receive the grace of God. Kinahanglan ka na nga testimony, dili gyud na nimo ikaulaw. Amen? The testimony of our Lord Jesus Christ. Mao na ang mga butang nga di nato angay ikaulaw. And then, unsa pa gyud ang di nato angay ikaulaw? Let us not be ashamed of our struggles. Matag usa ka Kristohanon, natay different struggles sa atong kinabuhi. Amen? Ang mga walay bana mo ingon nga ninduta ning naibana oy. Ang naibana mo ingon po nga nindot siro kay ning walay bana ba? Lahi-lahi ang inyong struggle. Ang naibana nag-struggle sa iyang bana. Struggle ba mo sa inyong bana? Struggle mo sa inyong bana. Unya, ang wapoy bana, amot kung kinsay gistragulan. Nay lahi-lahi. Pero Kristohanon, kini atong struggles, di nato ni angay ikaulaw. Mahimo na nato nga testimony. Kinanglan i-testify nato atong struggles ngadto sa uban. Let them know nga mao ni ang akong struggles, mao ni ang akong naagian, and yet I receive deliverance from God. Iya akong gipalingkawas, iya akong gitabangan sa struggle sa akong kinabuhi. Kung atong tanawon ang mga tao dinhi patindaghanag struggle sa kinabuhi, si Job. Gusto ba niyo testingan ang struggle sa kinabuhi ni Job? Ngilngig gaayo huna-hunaon. Grabe kalisod huna-hunaon kining struggle ni Job. Grabe nga struggle, siya'y pinakadato nga tao dito sa east. Siya'y pinakailado nga tao dito sa east. Siya ang pinakadaghan og sulugoon sa ilang dapit.
Well known si Job didto sa land of the east. Pero sa dihang nag-struggle siya, kay ang yawa miingon sa Ginoo, Ginoo, matinumanon naman ni si Job, kay imo maninggi panalanginan. Pero testingan kay nato Ginoo, sulayan nato ni. Di ba tunglohon ka ni Job? Ingon dayon ang Ginoo, sige, sulayi. Napoy Kristohanon nga yaga-yagaon. Tanawa ra gining masubra daw ta kabuutan ipanghinambog ita sa yawa. Unya moingon po dayon ang Ginoo, sige testing. Pero makita nato si Job, no? Gisulayan gyud siya. Una, gisulayan siya, pinaagi siyang finances. Wala tanan niyang kabtangan, wala tanan niyang mga hayop, patay tanan niyang mga sulugon. Sunod, gisulayan iyang struggle, iyang family. Grabing struggle ni Job siyang family. Sa chapter 19, bisan na iyang mga inward friends, misalikway na niya. Bisan na iyang asawa, misalikway na niya. Ang napulo niya ka anak, nahurot og kamatay. Can you imagine ana nga struggle? Sakit mangganing mamatyan ka og wa pa man pud minamatyan og anak. Pero can you imagine kung mamatyan kag anak usa? How much more kung napulo mahurot og kamatay? Grabe na nga struggle. And yet pasalamat ta kay naay pulong sa Dios sa kinabuhi ni Job. Gitugot sa Ginoo nga masulat ni nga testimony ang kinabuhi ni Job og naa ta karoy testimony sa struggle ni Job nga bisan unsa kalisod sa atong kinabuhi pwede di ita mapalingkawas. Amen? Amen. Nga naman kay naa si Job. Grabe nga struggles. Una nga di ta angay maulaw sa struggle nga atong naagian. Struggle ni Joseph. Grabing struggle ni Joseph. Kasina sa iyang mga igsuon. Nanabay nasina sa imo ha? Nasina, igsuon pa gid niya, nasina, gibaligya siya. Wa pa gid makontento. Gihulog siya sa balon, wa pa gid makontento, gibaligya pa gid siya. Gipalit siya ni sa mga merchant. Ang mga merchant gibaligya siya dito kang Potiphar, gi-accuse pa gid siya nga ng rape. Gibutang siya sa prisuhan. Grabing struggle sa kinabuhi ni Joseph. Dito sa prisuhan, nag-anto siya dito sa dugay nga panahon. Sa atong struggle mga Kristohanon, kinahanglan magkat-unta og pailob. Amen? Patience, mag-learn ta to wait. I'm sure nga dito sa prisuhan, sa struggle ni Joseph, naghangyo, nagampo siya sa Ginoo. Ginoo, ipagawas ko din sa prisuhan. Gitubag ba sa Ginoo dayon? Wala, it took him years. Usa siya makalingkawas ni adtong prisuhan. Luoy ang kahimtang ni Joseph, but yet God had a plan. Nga hantod si Joseph nakagawas siya dito sa prisuhan. Paggawas niya sa prisuhan, tungod sa iyang kaalam, nga dili matupngan, gihimo siya nga governor sa house ni Pharaoh. Siya ang in charge, giingnan siya, gipatagan siya, unsa man ni akong dream. Unsa to'y dream ni Pharaoh? Unsa to? Ha? 7 ka dagko kayong mga baka o 7 kapayat kayong mga baka. Ang usa na sa pikas bahin sa suba, ang pikas na po dito. Nag-atbang sila. Sa damgo ni Pharaoh, maingon siya, ang payat nga mga baka, iyahang gikaon ang dagko nga mga baka. Katong tambok nga baka, gitulon sa payat nga baka, apan sa dihang natulon sa payat nga baka, ang tambok nga baka, ingon pa ni Pharaoh, wa gihapon mo dako. Mora gihapon ang iyang lawas. Walay maka-interpret sa dream ni Pharaoh. Unyaon sa pagito, 7 katambok nga mais, og 7 kapayat nga mais, gikaon sa payat nga mais, ang tambok nga mais, wag gihapon itabo. Wag gyud naka-interpret. Si Joseph ang naka-interpret. Ingon pa ni Joseph, mao ni ang imong damgo o sara. Pero kay kaduha man ni nahitabo, bot ipasabot, madubli kini.
Instead of 7 years, mahimo ning 14 years famine. Adunay 7 years of plenty of harvest, but adunay 14 years of famine. Ingon ni Pharaoh, sige, ikaw may nakabaloon sa buhaton ni ini, ikaw ang mag-save within 7 years sa tanan nga corn. Tanan nga bugas, i-save na nimo para sa 14 years nga famine. Kay kung gitubag pa sa Ginoo dritso ang struggle ni Joseph didto sa prisuhan, kung nakagawas pa si Joseph dayon sa prisuhan, ang mahitabo, mahurot og kamatay ang iyang kaliwatan tungod sa famine. Yet God had a plan nga magpabilin siya dito sa prisuhan aron mapalingkawas ang iyang pamilya sa maong famine. Una, Kristohanon, sa atong struggles, adunay usahay nga dugay ang atong struggle. Amen? Pero ang Dios adunay plano. Ayaw kawala sa paglaom. Padayon gyapon ta salig laom da sa Ginoo kay basin adunay katuyuan nga ipalingkawas sa Ginoo sa imuha. Nining struggle nga imong na-experience karon. Si Joseph, praise God, wala nang ngamatay ang iyang kaliwatan. Tungod kay giantos niya ang iyang struggle sa kinabuhi. Og hinumduman nato Kristohanon, dili nato ikaulaw ang gospel, dili nato ikaulaw ang atong testimony about the Lord Jesus Christ, how we got saved. Di nato ikaulaw ang atong struggles. Amen? Pwede ni mahimo nga blessing sa uban nga tao. Pwede ni mahimo nga ilahang sumbanan. O hinumduman nato whatever struggles sa atong kinabuhi, timan nato ni struggles can be overcome. Struggles will soon be over. Struggles will eventually come to an end. Amen? Naaragid ni siya ay katapusan. Sa pagkakaroon, lisod, huna-hunaon, di nato ma-imagine, pero timan nato na ani siya ay katapusan. O kung mutapos na ni, makaingon na ta sa uban, mo ni ang nahitabo sa mga sauna, and yet, adunay deliverance gihatag sa Ginoo. Amen? Mo ni nga sa atong kinabuhi, way angay nga atong ikaulaw. Ang gospel, ang atong testimony, ang atong struggle sa kinabuhi, di na nato angay ikaulaw, nga naman, pwede na nga mahimo nga encouragement ngadto sa uban. Kay kung si Joseph, ang iyang struggle, wa pa nasulat sa Biblia, wa gyud tay sumbanan karon. Wa gyud tay example karon. Pasalamat ta sa kinabuhi ni Job. Nahimo siya nga example. Nga makaingon ta regarding sa lalaki, temptasyon sa babae. Makaingon ta pwede ra day mudagan. Nga naman, dagan gani si Joseph. Ang pilosopo nga Kristohano maingon dahil nga, isa ra man po Joseph sa Bible. Sa ato pa isa ra mudagan. Dili. Tanan nga temptation na ay way of escape, the Bible says. Muna nga, walay angay nga ikaulaw nato unsay naa sa atoa, gitugot ni sa Dios nga mahitabo, timan-an nato pwede ni mo-overcome, og timan-an nato mutapos taning tanan. Amen? Dili perminti bagyo, ang dagat dili perminti balod. Na ay panahon nga peaceful ang dagat. Muna nga ato lang gyud padayon isalig diha sa atong Ginoo. Padayon lang gyud ta, dili ta maulaw sa gospel, dili ta maulaw sa atong testimony o sa mga struggles sa atong kinabuhi. Lord, thank you Ginoo sa imong mga pulong. I-bless kini Ginoo nga motuhop gayud sa matagusan namo kakasing-kasing. I don't know Ginoo sa kinabuhi sa mga Kristohanon, whatever struggles that they went through, ikaw Ginoo magatabang kanila o Dios. Sa among testimony tabangin kami nga di ka namo ikaulaw o Dios. Og sa gospel Ginoo amo kining isulti ngadto sa uban. Panalangin ni Ginoo nga di lamang kami igot ipaminaw sa mga pulong, amo usab kini nga kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. One song magtapos ta pinaagi sa awit.